salamat po sa Panginoon sa hapon ito. Salamat din sa mensaheng pinagkaloob sa atin ng Panginoon kaninang umaga. Sabi nga roon, nasaan nga ang kaharian? Nasaan nga ba ang kaharian? At anong kaharian? Ito na ang kaharian, sabi nga sa ating pag-aaral. At kung anong ginagawa natin dito, ito yung gagawin natin sa kaharian, tunay na kaharian. Dito sa lupa, ito yung kaharian binuo ng Panginoon. Pero meron isang tunay na kaharian. Na doon tayo ay magkikita-kita at pagpupuri, iluwalhati sa Diyos. So pag sinabing kaharian ay mayroong hari, si Kristo. At nung magsimula yung kaharian ng Panginoon dito sa lupa, sa kanyang pangangaral, at ang aklat ng Mateo ay nagpapahayag na si Kristo ang siyang hari na bumaba dito sa lupa at ipinangaral, nagpahayag at ipinangaral ang mabuting balita ng kaharian. Sa chapter 3 ng Mateo, ipinangaral ni Juan Bautista na magsisi kayo sapagkat narito na ang kaharian ng langit, ang kaharian pamagitan ni Kristo. At si Kristo ay magsimulang sa kanyang pagmiministeryo, sa kanyang pangangaral, pagpagaling. Una niyang binanggit ay ang magsisi kayo sapagkat narito na. Narito sa inyong harapan ang kaharian. Mula ng to ng kanyang magsimula ng kanyang pangangaral. At maging sa chapter 5 ng Mateo, unang-unang binanggit doon ang taong mapalad. Ang taong mapalad, ito yung taong aba sapagkat naroon sa kanya ang kaharian ng langit. Hanggang doon sa kabuuan ng buong chapter 5 hanggang chapter 7 na pinangaral sa bundok ng Panginoon sa kanyang pangangaral, lagi niyang nababanggit ang tungkol sa kaharian ng langit. Tulad doon sa kanyang panalangin na itinuturo. Na sana nga dumating ang iyong kaharian, sabi ng Panginoon sa pananalangin. Dahil din sa kanyang pagsasalita din sa mga taong nakita niyang nangangailangan. Mga taong gustong sumunod sa Panginoon pero mayroon silang pangangailangan. Ang sabi ng Panginoon, unahin ninyo ang kaharian. Unahin ninyo ang kaharian at ang kapiliran ng Diyos. Bago matapos ang sermon sa bundok, sinabi ng Panginoon na hindi lahat na tumatawag yung Panginoon, papasok sa kaharian. Napakahalaga po ng pangaral ng Panginoon tungkol sa kaharian. Hindi lahat, sabi niya, ay makakapasok sa kaharian ng langit. At chapter 8, pinagpatuloy ng Panginoon ang kanyang pagmiministeryo sa pangangaral at pagpapagaling. At dito, sa chapter 8, mayroong isang tao, centurion, na mayroong alipin na mayroong karamdaman. Nag-rebuke ang Panginoon sapagkat nakita niya ang pananampalataya ng centurion ito, samantalang ang sinasabing anak ng kaharian, walang paniniwala sa kanya, walang pagtitiwala. Kaya nang sabi niya, sinasabi sa inyo, marami ang magsisipanggaling sa silangan, sa kanluran, na makakupong kasama ni Jacob, ni Abraham, Isaac at Jacob, sa kaharian ng langit. Samantalang yung kanyang mga tagapagtito, ang kanyang sinasabi, samantalang tagasandawin ko, sa kanya nakita ang pananampalataya nito. Ang sabi kasi ng centurion, sabihin mo lang, Panginoon, gagaling ang aking alipin, nakita ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Chapter 9, magpatuloy ang Panginoon sa kanyang paglilibot, sa kanyang pagtuturo, patuloy niya ibinahagi ang Ebanghelyo ng kaharian at siya nagpagaling. Sa chapter 10, isinubo niya yung kanyang mga alagad. Ang sabi, ang unang pangangaral nila, ang sabi, magsisi kayo sapagkat narito ang kaharian ng langit. Chapter 11, nakikita natin yung halimbawang sinasabi ng Panginoon kay Juan Bautista. Sabi, kung si Juan Bautista ay dakila, higit na dakila, yung mga maliliit sa kaharian ng langit, ang sabi ng Panginoon. Sinabi niya, sa buhay na ito, sa buhay, chapter 11, mula sa panahon ni Juan Bautista, sabi niya, yun daw kaharian ng langit, pilit na ginugulo, ulit na agaw ng mga taong pilit na kinukuha at sa pilit ang winawasak sa isira. Sabi ng Panginoon sa chapter 11. Then chapter 12, Panginoon, ginatulan ng mga Pariseo. Ang sabi sa kanya, sabi ng mga Pariseo sa Panginoon, kasi ang Panginoon nagpagaling. Sabi ng Pariseo,
taong to ay nagpapagaling dahil sa kapangyarihan ng Beelzebub o ang prinsipe ng demonyo. Sabi ng Panginoon, kung kayo nagpapagaling at nakikita nyo na ito na, sumasa inyo na ang kaharian. Sabi ng Panginoon, chapter 12. Sabi niya, ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng demonyo, ay dumating sa inyo ang kaharian ng Diyos. Nagigip niya mga Pariseo na nagsasabi ng taong si Kristo lang ay nagpapalaya sa pamamagitan ng demonyo. Sa madali, sa kabuuan, ipinapahayag ng Panginoon ang kaharian ng langit. At ipinakita niya ito sa kanyang mga gawa, sa kanyang pananalita. At sa chapter 13, dito tayo kukuha ng ating pag-aaral, ng ating pagbubulayan, ay patuloy na sinasabi ng Panginoon ang tungkol sa kaharian. Buksan po natin yung Matthew chapter 13, verse 44 to 50. Basahin ko po. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid. Natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at pinagbilihan lahat ng kanyang ari-arian at pinili ang bukid na iyon. 45. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. At nang makatagpo na isang mamahaling perlas ay umalis at pinagbilihan lahat ng kanyang ari-arian at pinili iyon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinilan nila ito sa pampang, umupo sila, tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang masasama. Gayon, ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel sa kanilang at kanilang ihiwalay ang masasama sa matutuwid. At itatapon sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagnangalit ng mga nito. Tayo po manalangin. O aming Ama, kami po hinihingi ng tulong sa hapon po. Ngunit po ng tingnan ng ating pangangalawan. Ngunit kami po nagtitiwala sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya sa aming mga. Sa aming pong hinihiling, pagkaramo po kami sa pagsambaw. Kaya mo pong buksan po namin ang aming pong kaisipan. Batakin namin ang aming pong kaisipan. At bigyan namin ng itong mensahe. Yung pong mga salita. Tunay Panginoon, at pong salita na sinasabi. At yung pinapahayag ay hindi bawali sa iyo na wala po mo. Tunay Panginoon ay tutukilos sa buhay ng bawat sa kusaan. Ang kailangan mo lamang Panginoon ay ang aming pong panggulit. Ang aming pong mga tayo. Kaya mo pong may kababaang puso namin tignan ng itong mga salita. At pakinggan ang itong kalooban sa hapon. Tulungan mo po kami Panginoon. Tulungan mo po ang tagapagsalita at tulungan mo po ang mga bawat sa mga hindi. Hindi po, maraming salamat sa ngalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Natin pong pag-aaralan ay tungkol po sa ano nga ba ang katulad ng kaharian ng langit? Ano nga ba ang katulad nito? Ang pagtutulad o pagkahambing ay isang pagbibigay liwanag o larawan doon sa sinasabi o pinag-uusapan. So, paano nga ba inihambing o itinulad ang kaharian ng langit sa mga talatang ito? O paano ito inilarawan? Tingnan natin po ang tatlong bagay kung saan itinulad o inilalarawan ang kaharian ng langit ayon po sa ating pong mga nabasa. Sa verse 44, itinulad ito sa isang natatagong kayamanan sa bukid. Kita po natin ito na inilalarawan po rito ang pagmamahal ng hari sa kanyang pong nasumpungan. Tingnan po natin kung paano po ito. Ang sabi doon, sa verse, ang sabi doon ay ang kayamanan ay nakatago doon sa bukid. Kung titignan po natin yung verse 38, yung bukid po ay sinasabing ang sanlibutan. Ang sanlibutan ang sinasabing bukid. At yung pong kayamanan, sabi ng iba, pero ay si Kristo o ang Ebanghelyo. Pero kung titignan naman po natin yung Psalms 135, verse 4, ang sabi doon,
si Israel, o nga po, ay tanging yaman ng Diyos. At sa ating panahon, tayo ang espiritual na Israel. Tayo ang mga tao ng Diyos. Tayo ang mga Israel na tinatawag ng Panginoon. At ito ang sinasabing tanging kayamanan. At paano nga ba sila naitago sa sanlibutan? Ang mga taong ito ng Diyos, paano ito naitago sa sanlibutan? Bakit sila nakatago sa sanlibutan? Sabi mong si Adan ay magkasala sa Genesis. At ang Panginoon ay dumating sa Garden, sa Arden. Itong matapos na si Adan ay magkasala, kunin ang prutas na nagbibigay ng kaalaman. At dumating ang Panginoon, narinig ni Adan at dumarating ang Panginoon. At ano ang ginawa ni Adan? Siya ay nagtago. Sabi ng Panginoon, Adan, anong ginagawa mo? Sabi niya, nagtago ako. Ako'y natatakot, sabi niya. Basahin niyo po. Genesis chapter 3. Verse 8, sabi, narinig nila at tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa lamanan sa malamig na bahagi ng magako. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa punong kahoy sa lamanan. Tinawag ng Panginoong Diyos sa lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? Sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa lamanan. At ako'y natakot sapagkat ako'y mahal. At ako'y nagtago. Isang bagay po ang pagtatago, katulad niya dahil. Sabi ron, ako'y natakot. Yung pong salitang natakot, sa English po ay afraid, doon sa King James, na may sa ibang salin ay reverence. Nakita niya ang kalagayan niya nung siya magkasala ng Diyos. Ay isang karapat-dapat, isang banal na Diyos, at ang kanyang kalagayan ay isa ng makasalanan at hindi karapat-dapat sa mga Diyos. Dito natatago ang mga tao. Natatakot sila ng kanilang sarili ay mayang isang makasalanan na nakikita nila ang Diyos ay isang banal. Nalalaman ng mga tao ng Diyos ay banal. Pag sinabi-sabang Diyos ay tulad nga kapag nag-iibig tayo, di ba? Anak, sumama ka. Ay, hindi ako, baka matunaw ako, baka ako masunod dyan. Alam mo naman, ang buhay ko ganito. Ito po ang kalagayan ng mga tao. Bakit sila ay nawawala? Bakit sila ay nagtatago? Maging doon sa John chapter 3 verse 20, ang sabi ron ni Juan, ayaw nilang malantad ang kanilang mga gawa sa ilaw. At sila ay kung lalantad ay makikita ang kanilang mga gawa ay tunay nga napawang kasamaan at kasalanan. Dito po sila natatago sa kasalanan. Hindi sila nakikita sapagkat sila nagtatago sa kanilang mga gawa kasalanan. At katulad po ng sinabi ni Juan sa 1 John chapter 2 verse 15, nang sanlibutan ito, ang bawat umiibig sa sanlibutan ito, kalaban ng Diyos. At ang umiibig sa sanlibutan, tingnan po na po, tingnan po natin. First John chapter 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, niya mga bagay na sa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa sa laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, hindi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay nililigtas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpagkailanman. Ito po ang isang bagay kung bakit natatago ang mga tao ng Diyos. Masyado nilang minamahal ang sanlibutan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa sanlibutan, sa kagandahan ng sanlibutan. Ang kanilang mga pagnanasa ay pagnanasa tuon sa sanlibutan. At ang kanilang mga naisin ay pawang sa sanlibutan. Kung kaya hindi nila makita, hindi nila maranasan
pagkilala sa Diyos. At ang sabi diyan, kung ito yung ginto ay lumalarawan na sa atin, sa mga taong nakatago, ang sabi diyan, yung taong nakasumpong ng kayamanan. Kung sino itong taong nakasumpong ng kayamanan, ito po ang ating Panginoon. Tignan po natin paano po ito nilarawan. Paano nilarawan dito ang pagmamahal ng taong ito sa kanyang nasumpungan? Ano ba ang ginawa niya sa kanyang nasumpungan? Ang sabi doon, sa teksto, ang sabi ron, ay kanya itong itinago. Nasumpungan, pero kanya itong itinago. Verse 44. Ang kaharian ng langit ay tulad sa mga ngalakal, verse 44, kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Kadalasan, kapag tayo nakakita ng kayamanan, ang ginagawa natin, sasarili na natin, di ba? Bakit ko pa itatago eh? Minsan, kapag ako'y naglalakad, minsan naglakad ako, may nakita akong 500 kung sa daan. At habang naglalakad ako, tinitingnan ko kung may nakakita. Kaya lang, nung malapit na ako, may nauna sa akin, babae. Biglang tinapakan at kinuha. Ito po yung instinct ng tao, diba, pagdating sa kayamanan, pagdating sa pera, pagdating sa kahit lahat ng kanyang paraan gagawin na para maawin ito. Ito po yung nangyari. Nung kanyang makita, ay tinabunan. Ibig sabihin ayaw niya na mayroong mangyari na may makakita pa o may makakuha pa. Ito yung kanyang inari. Kanyang inari, kanyang sarili. Tulad ng sanabi ni Pablo kay Timoteo, kay Titus, doon sa chapter 2, verse 14, ang sabi ni Pablo kay Titus, kay Tito, chapter 2, verse 14, ang sabi, ni Pablo, na huwag makinig sa mga katapik. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matupos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili. Naroon po yung pag-aangkin. Na tayo inangkin, pinakalinisin para sa kanyang sarili sa bahayang pag-aari niya, masigasig sa mabuting gawa. Ito po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kung tayo matagpuan, kanya tayong inari tulad ng ating narinig kanina. Tayo binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Inari tayo ng Diyos. Inari tayo. Ito yung kanyang ginawa ng taong nakasumpong na ito. Kanyang inari at inari niyang kanyang-kanya ang gintong ito, ang taong ito, o ang gintong ito. At ano pa yung tema ng kanyang ginawa? Ang sabi ron, ang kanyang makita at inari, tinakpan, ang sabi, siya ay nagalak. Ito yung kanyang damdamin ng matagpuan yung kayamanan. Di ba ang bawat tao na nakatatagpo ng kayamanan, nagagalak, natutuwa? Ito ang kanyang damdamin, punong-puno ng kagalakan sa isang bagay na kanyang natagpuan. Ang sabi nun sa Hebrews chapter 12, si Kristo, hindi niya alintana ang mamatay sa krus nang dahil sa kagalakan na naghihintay sa kanya para sa pagtutubo sa kanya. Ito ang damdamin ng Panginoon, punong-puno ng kagalakan na ikitawagin. Nung ikay kanyang matagpuan, nung tayo kanyang matagpuan, puno siya ng kagalakan. Nagagalak ang Diyos ng kanyang tanggap. Makita at matagpuan ng mga taong ito. Isang kayamanan na inari at sa kanyang kagalakan, punong-puno ng kagalakan, maging ang kamatayan sa krus ay hindi niya alintana. At ang sabi ron, kung kanyang makita ito at nagalak, ipinagpili maging ang kanyang ari-arian, ang kanyang mga tinatangkilik. Lahat ng kanyang tinatangkilik, ipinalit doon sa kayamanang iyon na kanyang natagpuan.
Ganito po kalaki yung halaga na pinambayad sa atin. Kung mapapansin natin, si Pablo ay nag-rebuke doon po sa chapter 16 ng 1 Corinthians, sapagkat sila po ay walang pagpapahalaga sa mga taong tinubos ni Kristo. Sa mga taong pinamatayan ni Jesus, kung paano napakalaking halaga ng pinagbayaran ng Panginoon, ay nilipot niya ang tatagpunin ko, sabi niya sa chapter 6, 1 Corinthians. First Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, sabi niya. Chapter 6. Sorry. Hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga. Kaya luwalhatiin ninyo ang Diyos. Luwalhatiin ninyo ang inyong katawan ang Diyos. Sa talatang ito ay isang pagre-review kay Pablo dahil dito sa lugar na ito, sa pangyayari nito, may mga tao na nagdedemandahan yung kanyang kapatid, kanyang kaaway, idinedemanda. At mayroong din pangyayari ng kanyang mayroong fornication, mayroong adultery na nangyayari. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, hindi niyo ba nalalaman kayo mismo? Tinubos na malaking halaga. Kayo templo na pala ng Espiritu Santo. At ang pinatukusan niyo ay napakalaking halaga. Tulad nung sinabi ni Pedro sa 1 Peter, kung gaano kalaking halaga ito na pinambili sa atin, kung gaano kalaking halaga na ipinayad sa atin, nakapalit natin sa kahalagang ito na kanyang itinagpo sa atin. Sabi rin ni Pedro, ito mas malinaw sa 1 Peter 1:18-19, sabi niya, nalalaman ninyo, kayo tinubos mula sa inyong walang kabulang paraan ng pamumuhay, na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng tila o ginto, kundi na mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng korderong walang pamintas. Gano'n po kalaki yung pinambayad sa atin? Gano'n kalaki yung tinatangkilik ng Diyos? Ang kanyang tahanan, iniwan niya, bumaba sa lupa, ibinigay ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay binayaran sa Panginoon. Ito po ang paglalarawan sa unang mga talata kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga tao. Dito lumalarawan ang isang nilarawan ang kaharian ng Diyos. Tulad na isang nakatagong kayamanan na lumalarawan sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Na maging ang kanyang sariling dignidad, ang kanyang sariling pagiging Diyos ay iniwan niya para sa ating taong makasalanan. Pinakita pa maganda sa atin ng Diyos. Ano ba ang bagay na nakita sa atin ng Diyos upang ibigay ang kanyang sarili at tayo ay tubusin. Tayo ay ligtas sa ating mga kasalanan. At tayo ay bigyan ng habag na nasa sanlibutan ito ay kinuha ng Diyos upang ariing Kanya at tayo ay Kanyang iligtas. Isang dakilang pagmamahal ay pinakita ng Panginoon sa Kanyang mga tao. Dito niya inahindulan ang kaharian ng Diyos. Sumunod po, ito po sa verse 45 to 46 ng chapter 13. Balikan po natin. Ang sabi ro, ay tulad ito ng isang taong mangangalakal na naghahanap ng magandang perlas. So, tinulad ang kaharian
gaya ng langit o naging tulad sa isang tao ng mga ngalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Tingnan po natin kung saan po naman ito nilarawan. Kung ba larawan po ito, tingnan po natin. Yung perlas po, ang sabi dyan, ay yung perlas po siya ay magaganda at ito ay hinahanap noong mga ngalakal. Ang sabi na iba, kung ito yung perlas na ito napakaganda, ay malarawan din daw ito kay Jesus. Ang sabi ng iba, ito raw ay si Jesus, ang perlas na ito. Kung ito si Jesus, ang sabi roon ay pinili ng taong ito at pinayaran. Sa ating kalagayan, sa ating buhay, bilang mga tao, ang sabi nga doon sa tulid, tayo ay mga bankrupt. Tayo ay walang kakayanan. Bankrupt tayo eh. Paano natin mababayaran si Jesus? Kung ito nga ay si Jesus, itong perlas na ito. Sumagatid, hindi po ito si Jesus, ang perlas, na kayang bayaran ng tao. Walang sino ang maaaring magbayad sa ginawa ni Kristo sa krus, sa kanyang kamatayan sa krus, upang iligtas ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Ang perlas na ito ay na ginawa at hinahanap ng tao ito. Sabi nga tayo walang kakayanan ayon doon sa Ephesians chapter 2. Tayo mga patay. Tayo ay mga patay dahil sa ating mga pagsuway at sa ganang ating sarili. Tayo mga anak ng pagsuway at nararapat sa kapahamakan. Ito ang ating buhay. Paano natin mababayaran ang ginawang iyon ng ating Panginoon? Sa tulad ng ginawa ng iba, sa tulad ng ginagawa ng iba, hindi natin kayang bayaran yung ginawa ng Panginoon. Maraming tao na gustong bayaran yung ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Na nais nila na mangyari na mapatawad sila sa kanilang mga gawa. Kailan lang maraming tao na penitensya upang maranasan nila at maramdaman daw nila ang pagpapatawad ng Diyos sa kanilang mga ginawa kasalanan. Mga tao na nagsikap gumawa ng mabuti upang sa ganun daw maibsan yung kanilang kasalanan sa paggawa ng kabutihan. Walang taong sinumang makagagawa o makapagpapalit doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus para mabayaran ang kanilang mga kasalanan. Ni maging ang ating mga mabubuting bagay na ginagawa ay hindi ito makasasapat, makararapat upang gawin ang pagpapatawad ng ating Panginoon. So, ang perlas po ay isa pong larawan ng isang malinis, ng isang kabanalan, isang magandang bagay na lumalarawan at isang dekorasyon. Ito po yung perlas. Lumalarawan po ito sa isang alinisan, sa isang kabanalan. Tulad doon sa sinabi sa Matthew chapter 7, verse 6, na sinabi roon na huwag niyong ihagis o huwag niyong ibigay ang bagay na banal sa mga aso, ni ang iyong mga perlas ibigay sa mga baboy, sapagkat ito'y yuyurakan lamang. Ito po lumalarawan ng perlas. Isang kabanalan, isang kagandahan, isang dekorasyon na nagpapaganda sa isang tao. So, paano po ba nabubuo ang perlas? Ang perlas po, bago po siya mabuo, ito po ay kaiba din sa mga mina ng mga kayamanan ng binatang ng mga tao, sapagkat ito ay galing sa dagat. Ito pong perlas, bago po siya mabuo, doon sa Cavite o doon sa mga clubs o mga ano, meron pong isang parasite na pumapasok sa loob nito. Sa isang perlas, isang perlas, pumapasok sa loob ng Cavite. At ang parasite na ito, pagpasok sa loob ng Cavite, hindi tulong sa Cavite yun, kundi nagpapahirap sa kanya. Sumasakit sa kanyang kalamnan, sumasakit sa kanyang buhay. Pero, ang gandi ng perlas na ito, upang siya hindi mahirapan, sa pamumuhay ng parasite na yan sa loob, ito ay kanyang, mayroong kung isang bagay na ipinambalot sa kanya. Ang tawag doon, network, na bumubuo sa kanya sa haba ng panahon, habang ito'y patuloy na ibinabalot sa kanya, parang kupon na ibinabalot sa kanya habang panahon na
tumatagal, ito ay nabubuo, millions na bagay na porselanang ito na umakapit sa kanya hanggang siya ay maging isang perlas. At ang tanging halaga niya lamang, ang tanging dekorasyon, ang tanging halaga niya lamang ay maging pagpaganda na isang babae o na isang bagay, isang alas na maaaring makapaganda sa kanya. Tulad nga ng mga kasalan, makikita mo yung mga mayayaman, yung kanilang mga gown, perlas yung iba ron. Talagang mamahaling perlas ang kanilang ginagamit. At hinahangaan ito ng mga tao. Talagang ang perlas na yun nakapagbibigay ganda sa babaeng iyon ay kinakasal. So ang perlas po ay nagbibigay ito ng kagandahan sa kanyang kalagayan. Pero bago siya nabuo, sinaktan niya muna yung tao, yung kanyang pinanggalingan. Kanyang pinahirapan muna sa kanyang kalagayan at ito bago siya nabuo. So ang pakinabang lamang nito ay maging isang dekorasyon at kagandahan at maging panamuti. Mga kapatid, ang perlas na ito, isang panamuti, ay tumutukoy sa atin, tayong mga tao. Tayo ang panamuti ng Diyos. Tayo ang kagandahan ng Diyos na dapat sanang makita sa ating mga buhay. Na tayo'y tunay na mga tinubos ni Kristo. Na ang ating buhay, na bilang mga natagpuan ni Kristo, ay tayo ay maging kagandahan ni Kristo ng kanyang kaluwalhatian. Tulad ng isang lalaki na nagmahal sa kanyang asawa, na umibig ay hinaging tulad ni Pablo doon sa kay Kristo at sa Iglesia. Ang sabi ron, basahin po natin sa Ephesians chapter 5. Sa mga Efeso, taklat ko na. Ganito po ang sabi. Basahin ko po. Mga asawa lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa Iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya, nalinisan sa pamamagitan ng paghuhubos ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik at kulubot o anumang gayong bagay kundi siya'y maging banal at walang dinis. Ito po yung tao ng Diyos eh. Gusto niya na ang tao ng Diyos ay maging isang banal, maging walang kapintasan sa kanyang harapan na iyaharap kay Kristo. Tayo ang tinukoy ng Panginoon na kanyang dekorasyon. Tayo ang nakikita ng tao na dapat si Kristo ang naluluwalhati sa ating mga buhay. Si Kristo ang naahayag sa ating pamumuhay, sa ating gawa, sa ating mga pananalita, sa ating mga pagkilos. Si Kristo ang dapat nakikita sa atin na isang maluwalhati, isang Kristiyanong masunurin kay Kristo. At tingnan po natin yung mga ngalakal. Yung mga ngalakal po, kung perlas ay yung mga tao, hindi ang Panginoon, ang mga ngalakal. Sapagkat walang nagsikap umanap sa mga tao maliban kay Kristo. Walang taong naghanap kay Kristo. Walang taong nagnais na makilala si Kristo. Walang taong naghangad na makita si Kristo. Tanging ang gawa ng Diyos, ang kumilos upang tayo matagpuan, upang tayo ay maging kanyang isang tunay na kagandahan. Ang mga ngalakay naghahanap ng magandang perlas. May maganda bang nakita sa atin? Kaya tayo ay sinabi, ito na ang Kristiyano, ito na ang magiging Kristiyano, ito na ang magiging isang kagandahan ng aking kaluwalhatian. Ito na ang taong ito. Ito na. Tayo ba ay nakakitaan dahil mabait tayong tao? Tayo ba ay nakakitaan dahil tayo ay talagang karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Walang nakitang magandang bagay sa atin upang tayo ay kunin ng Panginoon. Ngunit dahil sa kanyang biyaya, tulad ng mga ngalakal na ito, tulad ng paghanap niya at pagtanggap kay
kay Sakeo. May nakitang bagay ba na maganda kay Sakeo? Nang kanyang hanapin ito, pero ang sabi ng Panginoon, akin na parito upang hanapin at iligtas sa mga makasalanan. Tulad ni Sakeo, nang matagpuan ng Panginoon, anong ginagawa ni Sakeo? Siya ay isang magnanakaw. Inamin niya ito. Kung mayroon akong taong nalamangan, sabi niya, ibabalik ko, siya'y matagpuan ng Panginoon. Ito ang kalagayan natin, ito ang kalagayan ng tao. Isang taong sakim, isang taong magnanakaw tulad ni Sakeo. Pero, kinatagpo siya ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, ako'y naparito para sa kanya. Ako'y naparito para sa taong makasalanan. Maging kay Mateo. Ano ba ang nakitang maganda ng Panginoon sa kay Mateo? Anong mabuting bagay ang natagpuan ng Panginoon at tinawag niya si Mateo tulad ng pagtawag nila sa atin? Tulad ng pagtawag ng Panginoon sa atin. Hindi magandang bagay pa kay Mateo? Isa siyang maniningil ng buwis. Hindi sinabing nagtanakaw siya, pero iyon ang buhay ng mga maniningil ng buwis. At sa kanyang paniningil, sa kanyang kalagayan, nakaupo ay tinawag ng Panginoon, Mateo, halika, sumunod ka. Walang nakitang magandang bagay kay Mateo na siyang tawagin ng Panginoon. Pero ang sabi ng mga tao sa kanyang paligid, nakikipagkaibigan siya sa taong makasalanan. Sa atin, ikaw, ano bang magandang bagay na tagpuan ng Panginoon sa iyo upang kung bakit ka naririto ngayon? Wala. Ito po'y nagdahil sa habag, nagdahil sa biyaya ng Diyos, nagdahil si Jesus sa kanyang kabutihan. Tayo ay tinawag, hinanap ng Panginoon. Tulad doong nangyari doon sa chapter 4, verse 44, na kanyang ibinigay maging ang kanyang buhay, ang kanyang sariling dugo, ay kanyang ipinambayad. Pag sinabi pong dugo, tulad po nung ating narinig, nakaraan linggo, ito po ay lumalarawan sa kanyang paghihirap, sa kanyang buhay na hindi pinahirapan sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ito ang pinambili sa atin ng Panginoon, na tayo yung kanyang mga sumpungan, ng kanyang pinagkiling, ang kanyang mga tinatanggi, o ang kanyang buhay mismo, maging ang kanyang karangalan, ang kanyang iwan, para lamang sa ating tao makasalanan. Ibinigay niya ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Tayo ay hinanap ng Panginoon. Ito ang larawan ng taong mga ngalakal na hinahanap ang isang mabuting perlas. Kaya ka narito, kapatid, kaya ka narito, kaibigan, sapagkat ang Diyos ang unang dahilan. At narito ka sapagkat ang layunin ng Diyos ay kay tawagin, ikaw dalhin sa kanyang pagliligtas. At tulad ng lambat sa ikatlong pagkakataon, paano ito nilarawan? Nilarawan nung ang kaharian ng langit tungkol sa isang lambat na nakahuli ng sari-saring isda. Ang lambat, ang sabi doon sa verse 47 to 49, isang talinhagang ito ay tungkol doon sa lambat, at ito po ay lumalarawan po sa lahat, sa iglesia, sa atin. Tingnan po natin. Ang sabi ron, yung lambat ay inihagis. Inihagis ang lambat. Tatlong bagay po yung makikita natin sa gawain ng lambat. Yung lambat, nung ihagis, talagang tulad ng gawain ng iglesia, tulad ng gawain natin, na mayroong pangangaral ng salita ng Diyos. At ang layunin ng pangangaral ng salita ng Diyos ay ipong tawagin at ipakilala si Kristo sa mga tao sa ating paligid. Ito po ang gawain ng lambat. Upang tawagin ng mga tao sa mga pangangaral ng salita ng Diyos. Tawagin sila saan man sila naroon, at sa pangangaral ito ng salita ng Diyos ay dalhin sila sa pananampalataya kay Kristo, pagkilala kay Kristo. Ito po yung layunin ng pangangaral. Kung bakit mayroon pong pangangaral sa loob ng iglesia o sa labas man mayroong pangangaral upang tawagin ng mga taong makasalanan at dalhin kay Kristo upang sumampalataya at kilalanin si Kristo. Sila, turuan tayo magkaroon ng isang tunay na pagsamba sa Diyos. Ito po yung layunin
ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po layunin ng pangangaral ng salita ng Diyos na pasayahin lamang po ang tao, matulad ng ginagawa ng ilan. Maraming mga ngaral ngayon, maraming mga tao ngayon, at maririnig natin maging sa TV, marapapanood natin, maririnig natin sa radyo. Ang kanila pong pangangaral at pagdadala ng salita ng Diyos ay isang pagbibigay ng kasiyahan lamang. Alibin at lokohin ng tao, tulad ng nangangaral dyan sa may Paranaque na sinasabing, baliktarin nyo lang yung payong nyo. Baliktarin nyo yung payong nyo at kayo pagpapalain ng Diyos. Ito po ang pangangaral ngayon. Meron niyang kamag-anak si nanay doon na ngayon ay may sakit. Yun nga yung kanilang naging buhay doon kung paano ipinapahayag ang salita ng Diyos. Wala silang natutunan. Ang natutunan lamang nila ay maging mayaman, pero nandun pa rin sila sa kahirapan. Pero sino yung mayaman? Yung taong nagsasalita ngayon na pagpapalain kayo ng Diyos. Kung kayo makikinig at uupo dyan, kung kayo magtsatsaga, bumili kayo ng panyong ito, pagpapalain kayo ng Diyos. Ito ngayon ang buhay ng mga ngaral. Meron pa sa isang TV na nagbebenta ng kulay green na panyo. Isang mga ngaral. Gamitin niyo raw ito, gamitin niyo ito. Kayo'y gagaling. Walang pangangaral ng salita ng Diyos. Mayroon pang isang mga ngaral sa Davao, ang sabi, siya yung Diyos. Siya na mismo yung Diyos. Siya yung anak ng Diyos. Siya yung appointed son of God, sabi niya. Kaya ang ating mga ngaral siya, napapangiti siya kapag nababanggit ito. Sarili niya, siya yung anak ng Diyos, sapagkat sa sarili niya, hindi siya tiyak. Hindi siya tiyak na siya man ay anak ng Diyos. Kaya pinagpipilitan niyang siya'y Diyos. Siya'y anak ng Diyos. Ganito po ang mga ngaral ngayon sa ating paligid. Ano ba talaga ang layunin ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Ang layunin ng salita ng Diyos ay upang tawagin ang mga taong makasalanan sa pagsisisi at kilalanin si Kristo na kanilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. At makita nila kung ano ba ang tunay na buhay ng pagsamba tulad ng ating narinig. Kung paano ang kaharian ng langit ay yung ating gagawin, ang pagpupuri, ang pag-aawitan, yung ating mangyayari. At yun ang dapat na nangyayari sa loob ng iglesia, sa loob ng church, ng mga taong tinawag ng Diyos na naririto ngayon. Tayo ay nararapat magpuri, umawit, sumamba na mayroong pagkilala na si Kristo ang dahilan. Kaya tayo naririto. Kaya tayo ang tinawag ng Diyos. Kaya tayo ngayon, ng mga taong makasalanan, na tinawag na salita ng Diyos, ay naririto dahil sa kanyang biyaya. Yan po ang unang gawain ng lambat na inihahagis. Ipinangangaral ang salita ng Diyos sa lahat upang tawagin ng lahat sa pagsisisi. Ano pong gawain ng lambat ay yung pag-aantay. Ay yung lambat na yun, ang sabi ro, ay dalawang gawain yung pag-aantay upang ang resulta ng lambat na yun na nakahuli na maraming isda, maraming ihagis nila. Inantay nila na magkaroon ng mga isda. At maraming isda na dumating. Maraming at napuno ang isda na nilabas, napuno ng isda na iba't ibang klase ng isda. Ang sabi ron, basta isda, pero iba't ibang klase ng isda. Tulad dito sa atin, di ba? Maraming dumarating sa bawat iglesia, sa bawat panambahan, iba't ibang klase ng tao. Sa atin, mayroong mga Bisaya, mayroong Tagalog, mayroong Ilocano, mayroong Tagalog. Tagalog, taga-Pampanga, Italiano. Diba? Sa kanila, andun ang salita ng Diyos. Pinahabagan din sila ng Diyos. Dumating sa kanila ang salita ng Diyos. Sila man ay tinawag ng salita ng Diyos. Kahit na sila ay naroon sa loob ng kagubatan, ng kapuntukan, pero ang biyaya ng Diyos dumating sa kanila. Sila ay dinadala sa loob ng iglesia. Dinadala sila sapagkat ang biyaya at tabag ng Diyos ay nasa sa kanila. Sila man, tayo man, ay totoo na tinawag ang salita ng Diyos. Pero sa pagkakataon ito, sa Mateo, ang mga tagapakinig ng Panginoon sa pagkakataon ito, ay yung mga Eskriba, Fariseo, at yung mga taong may sakit na nasa kanyang harapan, maging ang mga alagad.
na nasa kanyang harapan, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pag-gather ng mga tao sa kanyang harapan. Sana naman sa ating pag-gather, sa ating pagtitipon, hindi tayo tulad ng naunang nabanggit, tulad ng mga eskriba at pariseo. Nasa loob lamang ng iglesia, sa loob ng pakikinig, sa kanilang pakikinig, alam mo yung mga eskriba, ang inaantay nito sa ating nakikinig ay kung paano magkakamali ang Panginoon sa kanyang sinasabi. Ito ang eskriba. Tulad noong ang Panginoon ay magpagaling sa lalaking lumpo. Ang sabi ng Panginoon, pinagaling lang yung pagkakasala, ang iyong kasalanan. Ang sabi ng isang eskriba, Diyos na ang pwede asawa ng kasalanan. Ganito ang mga eskriba. Ang hinahanap nila kung paano magkakamali ang Panginoon sa kanyang sasabihin, pero wala silang matagpong pagkakamali sa Panginoon. Tulad din ng mga pariseo. Ano inaantay ng pariseo? Hinihintay nila sa kanilang pakikinig at ginagawa ng Panginoon kung paano siya magkakamali sa kanyang gagawin. Tulad ng paglabag doon sa kanilang mga tradisyon, sa kanilang relihiyon. Ito ang inaabatan nila. Maraming related sa ating panahon ngayon. Na maraming nakikinig, maraming nasa loob ng iglesia, maraming mga tagapakinig ng salita ng Diyos, pero ang kanilang lamang inaabatan, magaling pa yung preacher na yan. Ang lamang inaabatan ay, alam ko na yan eh. Ang kanilang tinitingnan kung ano yung maling sasabihin ng mga tagapagturo. At idinidepende sa kanyang kaalaman. At kung ano ang kanilang maipupuna sa mga tumatayo sa likod ng pulpit, sa mga ngaral. Ito ang kanilang inaabatan. Sana naman hindi ito ang ating ugali. Na tinitingnan natin kung sino ang nakatayo sa likod ng pulpit, kung paano natin inaantay, kung anong kanyang sasabihin ang mali. Kung nawa, matulad tayo doon sa mga taong may karamdaman, sa mga alagad, kung paano sila nakikinig. Tingnan natin yung mga taong mga may karamdaman doon na umihingi ng awa kay Kristo. Na sila'y naroon sapagkat alam nila ang tayong kasagutan ng kanilang karamdaman ay na kay Kristo. Na walang maaaring makapagpagaling sa kanila kundi si Kristo. Pagkat tayo ay tulad ng taong may karamdaman, tayo ay balit ng karamdaman. Paglabas lamang natin sa pintuang yan, nagkakasala tayo. Tulad ng karamdaman, tayo ay makasalanan. Ang kasalanan ay lumalarawan sa karamdaman. Maraming tao na taglay ang kasalanan. Sana ganito tayo na alam natin, na pagpasok natin sa panambahan, pakikinig sa salita ng Diyos. Naroon ang kasagutan ng ating karamdaman. Naroon ang kasagutan ng salita ng Diyos, ang salita ni Kristo para sa ating karamdaman. At tulad ng mga alagad na laging nakikinig sa Panginoon, ang tanging nilang hangad ay malaman ang katotohanan. Kung hindi nila maunawaan, ang tanging lagi nilang tanong, ano ibig sabihin ng Panginoon? Tulad ng kanilang marinig doon sa parables ng trigo at damo. Sabi ng Panginoon, paliwanag. Sabi ng mga paliwanag mo sa amin, Panginoon. Hindi na naunawaan. Sana ito ang puso natin sa ating pagsamba. Sana ito ang puso natin sa tuwing tayo dumarating sa loob na ito. Na tayong hanggang natin malaman ang katotohanan. Makita natin ang katotohanan buhat sa salita ng Diyos. Buhat kay Kristo. At tulad ng mga taong may karamdaman, hangad natin na tayo man ay makaranas ng kagalingan. Buhat kay Kristo. Na ikatlong kagawain ng lambat, nung ito ay mapuno na, sabi ron, hinila sa pangpang at hinili. Binukod yung magaganda, nilagay sa isang lalagyan, at yung hindi nila gusto pangit ay itinapon. Sa kanilang panahon, sa mga Hudyo, sa mga Hebreo, madali sa kanilang tumingin ng magandang isda kasi dalawa lang naman kanila ang kinakain. Yung may kaliskis at may paligpik at ang iba ay hindi sa kanila. Maaring kinukuhan lang nila ito para ibenta o ano man. Pero para sa kanila, madali silang kumuha at umili ng magagandang isda. Sabi ron, tinipon ang mabuti, itinapon ang masama. Mga kapatid, sa talatang ito, ito lamang ang binigyan ng Panginoon ng paglalakad.
Binigyan ang Panginoon mismo ang nag-interpret ko. Sabi niya, gayon din ang mangyayari. Gayon din ang mangyayari, sabi niya, sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang anghel, ihiwalay ang masama sa magli. Ang masama, sabi ron, igagatong sa kalan ng apoy. Yung pagtatangis, pagnangalit, ngipin. Ito po yung sinasabi kanina ng ating tagapagturo. Sa langit, sa darating na ulit panahon. Doon sa langit, ito ang ating gagawin. Magpupuri, awit, sasamba sa ating Diyos. Ngunit, ang tanong, tayo ba yung kakarating doon na magpupuri? Kaisa ka ba rin darating doon na magluluwalhati sa Panginoon, na aawit, sasamba, magpupuri sa Diyos? Kasama ka kaya? Sana mayroon tayong pagsusunod sa ating Diyos. Sumili natin na sa sarili. Sapagkat maging ang Panginoon mismo sabi sa kanyang mga salita, na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yun lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Sabi niya, hindi ba kami nangaral sa iyong pangalan? Kalooban ng Panginoon ng pangalan? Oo, diba? Kalooban ng Ama, kalooban din ng Diyos. Ipangaral ang salita ng Diyos. At sabi nung kami nagpagaling sa iyong pangalan, kalooban ng Ama, kalooban ng Diyos, magpagaling sa kanyang pangalan. Pero sabi ng Panginoon, kayo gumagawa ng katampalasan, kayo gumagawa ng kasalanan, hindi ko kayo nakikilala. Ang makakapasok lamang ay gumagawa ng kalooban ng Ama. Anong kalooban yun? Kalooban din naman ng Ama ng mangaral at magpagaling. Mga kapatid, ang pagpasok sa langit, ang pagpasok sa kaharian ng langit, sa tunay na kaharian, hindi po doon sa ating ginawa. Kung paano tayo nangaral, kung paano tayo nagpagaling, kung ano ang ating naitulong, kung ano ang ating nagawa sa iglesia, hindi po yun ang paraan ng pasok sa langit. At sabi ng Panginoon doon, yung gumagawa ng kalooban ng ating. At mapapansin natin doon sa aklat na yun, sabi niya, mapalad yung mga aba, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yung aba ko, wala pong kakayanan gawin ano bang bagay upang maranasan niya, upang magawa niya ang isang bagay katulad nitong pagpasok sa langit. Wala tayong kakayanan, tayo yung mga aba. At kung aaminin natin tayo yung mga aba, at walang kakayanan gawin na iligtas ang ating sarili at maranasan ang sinasabi ng Panginoon na sa langit, sa kaharian ng langit, tayo magpupuri, awit, bilang ating mana, sabi nga kanina, isang manang ipinagkaloob sa atin. Hindi sa ating lakas, hindi sa ating mga gawa, hindi sa ating mabubuting bagay na ginagawa, kundi ayon sa paggawa ng Panginoon. Tulad doon ng kanyang tangtutin, ng kanyang hanapin ang taong nawawala, ang bintong nakatago ng kanyang hanapin, maging ang perlas na kanyang binanan sa kanyang sarili, na kanyang kaluwalhatian. Lahat ito'y gawa ni Kristo. Lahat ito'y gawa ng Diyos at walang sino man sa atin na makasabi ang dahil sa aking mga gawa, minabuti ng Panginoon na ako ay tawagin at ako'y makararating doon sa kaharian ng langit. Kung paano ang kaharian ng langit ay ang pagpupuri, pagsamba ay naroon. At dito sa lupa ay ginagawa natin. Kung tayo nagpupuri, nagpupalati sa ating Panginoon, nawa, check din natin yung ating sarili. Na yung ating mga pagpupuri rito at pagsamba, mayroon tayong isang bagong buhay, bagong puso. Hindi lamang tayo narito dahil masaya ang iglesia, masaya ang church, masaya na narito. Sana ay tayo mayroon isang tamang relasyon sa Diyos. Tayo may isang tamang relasyon kay Kristo, na tayo ay kanyang inari, na tayo ay kanyang
minahal. Na tayo nakipag-isa o si Kristo nakipag-isa sa atin. Mga kapatid, biyaya at kabutihan ng ating Panginoon ay sadyang mabuti para sa atin na tayo na kanyang mga tao na nabubuhay para sa kanyang kaharian. Yun po ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Pasalamat. O Panginoon, salamat po sa ito. Salamat po sa ito ang bibigyan. Ngayon, ang misteryo ng itong kaharian ng tuloy po. Kahanga-hanga. Sapagkat sa tulad po namin makasalanan, ang ipong kabutihan ay dumating sa amin. Tinanggap po kami bilang makasalanan. Tinawag po kami sa kabila ng aming mga karumihan. Kami tinipon mo. Na ngayon nagpupuri, tumuluwalhati sa itong mga. Nawa nga, ang bagay na ito ay manatili sa aming buhay, sa aming puso. Na ikaw ang Diyos. Na aming katatagpuin doon sa kalangitan. At may pag-asa, Panginoon, sa lupang ito. Na habang kami naririto sa lupa, kami ang iyong kagandahan. Kami ang iyong kalwalatian. Nawa, mahayag sa aming mga buhay kung sino kami na iyong mga tinawag. Na kami magliwanag tulad ng itong sinabi, Panginoon. Na kami magliliwanag ng iyong mga salita. Mamuhay kami bilang iyong mga tao. Mamuhay kami bilang mga tao sa kaharian. At hindi tao sa sanlibutan ito. Kundi mahayag sa aming mga buhay. Si Kristo sa aming mga buhay. Sa aming mga buhay. Kuhaan mga maraming salamat. Banga, purihin ka at sambahin ang lahat ng tao. Tumawag ka pa, Panginoon. Tawagin pa ang mga taong makasalanan sa aming buhay. Salamat po marami sa maraming